Hello. Isang maulan na araw sa ating lahat. Nandito tayo sa pagpatuloy ng ating gawain. Sa mga tuwid, ang pakikiisa natin una sa pananalangin kanina at ang ikalawa, ang pakikibahagi ng tinatawag na salita ng Diyos. Yan po, meron tayong mga bisita sa ngayon na bibigyan natin ng buhay at papaliwanag kung ano ba ang nais ng Diyos na ipatid sa bawat isa sa atin. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 3, may isang lalaki na sa mga Parisiyo na nagngangalang Nicodemo na isang pinuno ng mga Hudyo. Ngayon po, alamin natin, ano ba ang Parisiyo? Ang Parisiyo, sila po ang tinatawag na tagapagtanggol ng kautusan. Kung sa panahon natin ngayon, sila yung mga abogado na nagtatanggol ng mga batas. Ngayon po, yung mga kautusan ng tawag ng batas. Pero po, sa mga Parisiyos, meron silang ugali na pagiging mapagpaimbabaw. Na nagkukunwari sila na sumusunod, pero kung titingnan natin, sa panahon din natin ngayon, wala namang nahahatulang mga abogado dahil sila nga ay tagapagtanggol. Pero mapalag yung si Nicodemo sapagkat lumapit siya ng lihim kung kailan gabi na sa ating dahilan Panginoon. Ngayon, ano po ang inusisa ni Nicodemo? Ito rin ay nagkaroon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Totoo po yan. Kung tayo po ay pinananahanan ng Diyos, ano bang bagay na mga tanda magagawa natin sapagkat nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Lalong-lalo na kung malakas ang ating pananalig. Dahil po sa pananampalataya, pananalig, sa pamamagitan lamang ng panangaral ng Ebanghelyo lumalayas ang demonyo. At sa pamamagitan lamang ng panangaral ng Ebanghelyo, lahat po tayo ay natututo. At sa pamamagitan ng lakas ng pananalig natin kahit ang karamdaman, hindi na niya ma-detect ng anumang doktor dito sa ibabaw ng sanlibutan. Pero dahil lang sa pananampalataya, kaya po yung pagalingin. Kung sa tao may imposible, pero sa Diyos, wala pong imposible. Ang lahat ay may pangyayari. Kaya po, kung tayo po ay suma sa Diyos, magagawa natin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ano po sabi ng ating kakilang Panginoon? Sumagot si Jesus sa kanya ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na uli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ngayon po, meron ditong mga allergic sa meaning nito. Kasi ang sabi, kinakailangan ang tao ipanganak na muli. Be born again. Ngayon po, kung natin titingnan yung pagkakakonstruct ng sentence, na born again o kaya ipanganak na muli. Ano po bang ibig sabihin? Yung pagbabago ng ating pagkatao. Dati po tayo ay makasalanan. Minsan, kung ano yung kinagis na natin sa magulang, kung ang magulang natin palamura, palaaway, palasukal, yun din ang kalalakihan natin. Ngayon po, sa pamamagitan ng araw ng salita ng Diyos, kapag iyan po ay pumasok sa ating tainga at napakinggan natin at inanalyze natin, pwede pong baguhin ang direksyon ng ating buhay. Iyan po ang ipinapanganak na muli. Ibig sabihin yung pagbabago ng ating pagkatao. Kaya kung tayo po, dati noon, malaya natin nagagawa ang magsugal, o kaya manuya sa kapwa, manlibat, o kaya manirang puri. Sa oras na napakinggan natin ang Ebanghelyo, meron na tayong tinatawag na budhi.
yung taga-control ng ating sarili na huwag mong gawin yan sapagkat masama yan. Ibig sabihin, nag-commit na tayo sa Diyos na tayo po sa oras na ginagawa natin yan, doon na po inibilang yung mga pagkakasala natin. Sapagkat yung aral na tinanggap ng ating tainga, yun na yung pinagkakautusan sa ating sarili na huwag mong gawin yan. Pero kung tayo po ay malaya pa, marahil hindi pa tayo naabutan ng aral, wala pang kautusan sa ating puso na siyang magbibigil sa atin upang hindi natin gawin ang mga bagay na hindi dapat natin gawin. Ibig sabihin, yun na yung pinakabatas na nasa ating puso ng mga huwag na yan. Pag sinabing huwag na hindi mo gagawin talaga yan, yun na yung pinakaaral na naririyan sa ating mga puso. Sapagkat sinasabi sa ibang bahagi ng kasulatan, hindi ko na ikana isusulat ang aking mga kautusan sa takyas na bato, kundi sa isang pusong laman. Ibig sabihin, isusulat na sa ating puso, yun na yung gagawin nating pamantayan sa ating pang-araw-araw na gawain. Pero anong sabi dito? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok bagay siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Kaya po, kung titayo natin, may pangangatwiran din naman si Nicodemo. Pwede bang ipanganak na muli ang isang tao? Ipapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Ngayon, kung titinan natin, yan ay physical na pag-aaral ng pagkapanganak. Pero po, ang pagkapanganak naman uli, ito po ang pagbabago. Bakit po? Sabi dito, sumagot si Jesus at ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makasapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon po, ano po ba ang pagkapanganak sa tubig? Yun po yung panahon na dating malaya nating nagagawa ang mga bagay na ating ginagawa. Sa oras na tinanggap natin ang aral at Ebanghelyo, naantig ang ating puso, tayo po ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Hindi baga tayo ay lumuluha dahil nararamdaman natin sa ating puso na tayo ay isang makasalanan. Kaya yun po yung tubig na yun. Ibig sabihin, ang pagbabago ng pagkatao, hindi yung pinyan. Kahit 10 beses kang ilubog sa tubig, kung wala pa rin pagbabago ang puso, yun pa rin ang ginagawa. Ibig sabihin, hindi po yan ang pinakatubig na kinakailangan magbabago ng ating pagkatao. Walang iba yung luha, yung sariling tubig na lumalabas sa ating mga mata. Doon makikilala ang ating katapatan sa Diyos na tayo'y nagsisisi at nagbalik loob. Ano ba sabi dito? Pagbabago ng ipinanganak ng tubig at ng Espiritu. Yung Espiritu, ito na yung pinakapamantayan na magiging maingat na tayo sa ating mga ginagawa, na kapag tayo po magkamali dahil nung tayo po ay tinawag ng Diyos, ang ating pangalan ay isinulat doon sa aklat ng buhay. Kung baga meron na tayong talang buhay doon sa mga ginagawa natin mga pagkakasala. Sa oras na nagagawa tayo ng mabuti, yun naman ay kapurihan sa atin. Pero po, yan po ay magiging reward natin sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Pero kung mga pagkakasala naman ang nagagawa natin, iyan naman po ay para sa ikapapahamak natin. Ngayon, titimpangin natin doon, alin ba ang higit na nagagawa natin? Yung magkasala o gumawa ng mabuti. Pero kung titignan natin sa kalagayan ng tao, iba po kasi ang pamantayan ng tao. Kahit i-perfect mo pang yung buhay, minsan ka lang magkamali, sira na lahat ang mga ginawa mong kabutihan. Yan po ay pamantayan ng tao. Pero sa Diyos, sa oras ang tao ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, siya po ay bukas palad niyang tatanggapin gaano man kasama ang kanyang naging buhay, gaano man ang naging katayuan niya dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago, ng
Lilinis ng sarili sa pamamagitan ng tubig at pagbabago ng Espiritu. Tunay nga po na tayo'y nagpapasakop na sa Diyos. Kaya po dito malalaman natin kung tayo po ba ay ipinanganak ng muli. Kaya po, sabi nito, ang ipinanganak ng laman ay laman niya. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yung ipinanganak ng laman, yung iniluwal ng magulang, sa laman yun. Yung ipinanganak ng Espiritu, yung binago ng Espiritu, binago yung ugali, binago yung pagkatao, at hindi na naging katulad ng dati niyang pagkatao na minsan sinungaling, minsan mapagduwahagi, mapanlibang, o kaya mandaraya, o kaya manalaking, o kung ano-ano pa mang gawain mga magkalaman. Kapag yan po ay pinanganak na sa Espiritu, dapat hindi na po tayo nakakunik doon. Kundi ang ginagawa na natin, pawang kabutihan, nandiyon na yung kaamuan, kasayahan, kaligayahan, pag-ibig, at kung ano-ano pa man na nananahan sa ating buhay. Kaya po kung wala pa yan, ibig sabihin hindi pa tayo binabago. Dahil nabubuhay pa rin tayo sa laman. Ibig sabihin, kung tayo po'y nabuhay na sa Espiritu, hindi na tayo madamdamin. Kung tayo nabuhay na sa Espiritu, hindi na nasasaktan ng ating kalooban. Sapagkat binago na nga tayo. Pero kung hindi pa rin tayo nabago, ibig sabihin, nararanasan pa rin natin ang masaktan. Hindi pa tayo nakakapunta doon sa isang bahagi na baguhin ko'y panganak tayo ng Espiritu. Kaya nga, may pagkaiba, ang pinanganak ng laman ay laman nga. At ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Hindi po natin dapat yan pagsamahin. Ano ba sabi dito? Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Ibig sabihin, kinakailangan po nating baguhin tayo. Bakit po? Sapagkat ang tao po ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang pagsisinungaling, isa pong kasalanan. Ang halimbawa, sabi nga, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano-ano mga bagay yan? Yung pananalangin natin sa sarili natin bawat gabi, bawat pag-alis ng tahanan, bago kumain o ano-ano pa man. Yung pagpaparaya natin, yung paglilimos natin, alam natin gawa yung mabuti, pero hindi natin ginawa. Kundi pa ko sinatulan pa natin, hindi, bibili lang naman yun ng sigarilyo. Hindi ba naghapon tayo? Sabi nga, kung tayo yung naglilimos, hindi na malaman ang ginagawa ng kanan, ang ginagawa ng kaliwa. Kaya kung halimbawa, naglimos tayo sa kanya, huwag na natin titingnan kung ano ang pagkagamitan niya nun. Dahil, yung bagay na ibibigay mo, habang hawak mo pa, nasa iyong pangangalaga. Kapag yan ang binigay mo, hindi mo na yan sa pag-aalaga o nasa pangangalaga. Ibig sabihin, nasa pangangalaga yan na yan na nilimusan mo. Ganun po yun. Gawang mabuti po yan. Kaya kung nabubuhay na tayo sa Espiritu, dapat po, gawin na namin yung mga bagay na pawang mabuti. Sapagkat sa panahonan o kapanahonan tayo po'y magsisipag-ani. Kaya gawin natin ang ngayon sa kalooban ng Diyos. Anong sabi dito? Umihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang hugod. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan ang paroroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Kaya ngayon po, hindi po natin matatalos kapag ang isang tao ay pinanganak na ng Espiritu. May mga kadahilanan o pamamaraan, pero hindi natin maarot ng ating pag-iisip kapag ang isang tao ay binabago na ng Espiritu. Ibig sabihin, katulad din naman hinilimbawa yan sa hangin. Alam natin na may hangin, may ugo, pero hindi natin alam kung saan galing at kung saan paroroon. Ganyan po ang binabago ng Espiritu. Kahit ano man ang kalagayan natin, kaano man tayo makasalanan, maaari tayong baguhin. Mas maganda pa ng baguhin yung mga makasalanan.
kumbaga, mas malaki ang reward na kanilang tatanggapin dahil, sabi nga, mas madali pang makapasok sa karne ng Diyos yung mga babae, ang masamang babae at saka mga maniningil ng Diyos. Kumbaga, mas malaki kasi yung pagkakasala ng pagpinatawat, ibig sabihin, malaki yung tinanggap niya na kapatamaran. Isa doon sa mga matuwid niya. Sumagot si Nicodemo sa kanyang sinabi, paano kanilarin ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo lang unawa ang mga bagay na ito. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinaguluhan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming panuto. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na uukol sa lupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano paniniwalaan niyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Kaya kung titingnan natin, si Nicodemo, nalilito siya. Hindi niya maunawaan ang mga sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Pero anong sabi? Hindi magaguro ka ng Israel. Dapat marunong kang magpaliwanag. Pero yung sinabi ng ating dakilang Panginoon, hindi niya maunawaan. Kaya naman dapat natin gawin. Tayo po, mga tao, nandito pa sa ibabaw ng lupa. Kung sasabihin ng ating dakilang Panginoon, yung mga bagay na dito sa lupa, hindi nyo pinaniniwalaan, paano bang sasabihin natin o sabihin sa atin ang mga bagay na nauukol sa langit? Kung dito nga sa sanlibutan, hindi tayo makakunik sa mga awitin, hindi tayo makapagpanalangin gabi-gabi, hindi tayo makapagsimba bawat linggo o araw-araw. Paano pag sasabihin doon sa kalangitan, araw at gabi ang mga anghel ay nangag-aawitan at nangagkakasiyahan sa pagpupuri sa Diyos. E dito nga minsan nga lang pag-pray ka na lang bago matulog, hindi pa magawa. Pero doon sa langit, oras-oras, minuminutong nananalangin. Sa makatuwid, sayang yung panalangin natin ng Ama namin. Gawin ang iyong kalooban kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Kung sa langit, walang tigil ang mga anghel sa pagpapuri sa Diyos. Dapat gayon din, palagi natin papurihan ng Diyos. Ano man ang tinanggap natin, tayo may nasumot, tayo may nagsakripisyo, tayo may dumanas ng kaginhawahan o kapanatagan ng ating kaluluwa. Lahat ng yan, ipagpasalamat natin sa Diyos. Sapagkat sa bawat pagsubok, sa bawat danas ng ating buhay, may mga aral tayong matututunan. Yun ang mapupulutan natin upang maging gabay sa mga susunod pang mga gawain natin dito bilang isang tao sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya hindi pa lang sa ibabaw ng sanglibutan, yung mga dinaranas natin mga sakripisyo at problema, hindi natin matanggap. Paano pa kaya kapag sinabi na sa atin yung mga bagay na nauukol sa langit? Kaya ang tao kinakailangan dumanas talaga ng pagsubok. Yan po yung cross na dapat bitbitin ng bawat isa sa atin. Kinakailangan natin magsakripisyo. Isaalang-alang natin yung mga dati natin pagkatao, isasakripisyo na natin yan. At gawin na natin ang naayon sa kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay. Iisa lang ang sinabi niya sa kanyang 12 alagad. Sumunod ka sa akin. Ngayon, kung tayo po ay may katapatan sa Diyos, ang gagawin lang natin susunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Hindi po madali ang pagsunod. Lamang naging mahirap kapag yung mga bagay na dati nating pagkatao hindi natin maiwan-iwan, hindi po talaga tayo makakasunod. Halimbawa yung kamalisahan, palagi na lang tayong nag-iisip, ano kaya ang kakainin ko bukas? Ano kaya ang pamasahin ko bukas? Kung yan pa rin ang nakakunik, dati pa yung pagkatao. Pero sa kalooban ng Diyos, kapag tayo nakasunod sa Kanya, ipanalangin na lang natin ang ating mga kapalisahan at pagkakalooban niya tayo ng karunungan para lahat ng yan ay malampasan natin. Kaya nasa atin na po ang
sa ating mga gawa kung gagawin na natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro nandiyan na lang ang pagkikibahagi natin sa oras na ito, sapagkat nagsilang oras, iyaya po at pagkapala ang sumagana sa bawang isa. Ano man po ang ating mga kahilingan, karaingan, itinod natin yan lahat sa Diyos, sa pangalan ng Yesus Cristo. Salamat po at magandang hapon, umaga sa ating lahat.